At sa iba pa mga issue, patuloy pong tinututulan ng ilang grupo ang premium hikes sa mga OFW na ipinatupad kamakailan lang ng PhilHealth. Ayon sa Migrante International, napakataas daw ng itinaas ng premium mula 900 pesos. Gagawin sana itong 2,400 pesos, pero kalaunan ay naging 1,200 pesos na lang. Ayon sa grupo, nalalabag daw nito ang Migrant Workers Act of 2010 dahil wala raw konsultasyon na isinagawa ang ahensya sa mga grupo ng OFW. Inirereklamo rin ng grupo ang ginagawa ng PhilHealth na pagpapapirma ng isang policy contract. Nakasaan daw dito ang isang special lock-in rate na 1,200 pesos premium na magiging 2,400 pesos pagpatak ng 2013. At kaugnay po niyan, kausapin natin sa linya ng telepono si Ginoong Delio Aceron II. Siya po ang Chief Social Insurance Officer, Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Ginoong Aceron, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon, Ivan. Apo, linawin lamang po natin magkano po talaga yung itinaas ng premium ng mga OFW. Opo, una sa lahat, yung dating premium na 900 pesos per annum, effective January 1, 2012, magiging 1,200 pesos po yan. So that's effectively a 300 peso increase, tama po ba? Pero sa ngayon po, dahil 2012 is a transition year, marami pa rin po sa ating mga kababayan na nagbabayad through the Philippine Overseas Employment Agency o POEA na 900 pesos po ang kailang ibinabayad. So tinatanggap naman po yan ng PhilHealth. So yung natitirang 300, saka na lang po nila babayaran yun to complete yung kanilang annual premium ng 1,200. Sir, ano po yung dahilan nitong pagtataas? Basically, dahil kasama din po ito dun sa ating increased based po sa board resolution ng ating management at hindi lang po yan, marami po tayong mga bagong mga ilalabas na mga benepisyo. Tama rin naman po na yung 2,400 na dapat na increase ngayong July, yan po ay i-defer natin dahil nga po sa panawagan ng ating mga various OFW organizations, i-defer po natin yan ng 2013 para po mas mapag-usapan pa lalo at ma-explica naman po namin ang rasyonale. Dahil una sa lahat dyan, kasama po sa makikinabang ang mga overseas workers Pilipino natin, kasama kang dependent, to sa aming ilulunsad na Primary Care Benefit Package 1, effective April 1. So marami po naman po kasing kapalit ng bagong benepisyo ito. I was going to that point, sir. May dagdag na bayad. Ano ho bang may expect na mga migrante natin na dagdag benepisyo naman? Magandang malaman din nila na pag sila po yung overseas Philippine workers under PhilHealth o OWP members, effective immediately po ang kanilang membership. So kung may biglang pag-alis nila, tapos kinabukasan, may magkasakit silang mga mahal sa buhay, magamit po kaagad nila ang kanilang PhilHealth benefits dahil nga sa OWP, effective immediately ang effectivity date. Tapos may bago pa tayong ilulunsad ngayong taon, specifically this April, yung ating primary care benefit kung saan yung mga outpatient packages na dating ibinibigay lamang natin sa mga sponsored members, maging sa organized groups at ito nga po, overseas workers, ibibigay rin natin itong mga consultation na kukunin po nila sa mga assigned rural health centers nationwide. Sir, isa po sa inirereklamo yung sinasabing policy contract daw ng PhilHealth, yung may special lock-in rate na 1,2, tapos magiging 2,400 daw sa 2013. Can you explain this, sir? Salamat sa pagkakataong ito, Ivan, para ipaliwanag sa ating mga kababayan. Under the individually paying program, mangyayari po kasi by July 1, magiging instead of 100 pesos a month, papatak po ito ng 200 pesos a month. So itong ating policy contract na sinasabi ay pag sila po ay nagbayad ng 2 years in advance, ipepeg po ang kanilang payment ng 100 pesos a month. So makakadiskwento po sila, hindi po sila tatamaan ng increase. So yung kanilang bayad na 2,400 will be good for 2 years na po. So hindi na po nila makakaligtaan ng pagbabayad, hindi na po sila mahirapan sa pagpunta. At higit sa lahat, ilalabas lang nila resibo sa oras na kanilang paggamit ng kanilang benepisyo sa PhilHealth sa mga accredited hospitals. Sir, ito ho ba mga ini-implement natin ng mga pagtataas na ito, dumaan ito sa konsultasyon? Kasi isang pinapoint out daw nila, paglabag daw ito sa Migrant Workers Act dahil hindi raw nakonsulta yung ibang OFW groups. Ito po sa overseas Filipino workers natin, may ginagawa naman po consultation ang PhilHealth dyan. Pero dahil nga po sa kanilang kahilingan na mas maipaliwanag pa ang ating mga increases at ang mga benepisyo, patuloy pa rin po ang pag-ugnay ng PhilHealth at pag-i-explika sa mga iba't ibang organizations natin para sa maintindihan din ng ating mga kababayan. Kabilang po ba Migrante International sa mga kinakausap ninyo? Kasama po sila at marami po tayong mga series of roundtable discussion, basically explaining
ang rationale at ang importansya ng pagiging PhilHealth members. Ginong Aceron, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Magandang hapon sa Maraming iyo. salamat din po, Sir Ivan. Si Ginong Aceron ng PhilHealth.